Hi guys! Tara, samahan nyo muna ako gumawa ng masarap na merienda. As usual, made din banana ingredient na naman for today's video. Aring saging na pabulok na. Meron pa pala magagawang paraan para sumarap. Yung karaniwang ginagawang banana cake ay lakatan yung ginagamit. Pero dahil wala ditong lakatan, susubukan ko itong saba. Dinurog ko lang itong saba. Gamit itong pandurog ng pagkain ng mga baby. Pero pwede din naman ang tinidor. Dinukdok ko lamang hanggang sa mga ganitong kalapot. Pagkatapos, akin naman nalagyan ng kalahating kilong harina. Naglagay din ako dito ng baking powder. 30 grams lang. Tsaka 100 grams na asukal. Kunti lang dahil matamis na din naman ang saging. Naglagay din ako dito ng 30 grams sa cocoa powder. Kung sa tingin nyo, tiyatansya ko lang, binabase ko lang kung gaano kadami yung laman ng packaging. Nag-umpisa na nga ako dito maghalo. Medyo mahirap haluin kasi merong kasamang saging. Naglagay na din ako dito na konting tubig. Konti lang dahil meron pa ako dito ilalagay na gatas. Tira lang ito nung nagluto kami na sopas. At pinaghalo-halo ko na nga ito na mabuti. Maraming salamat nga po pala sa inyong walang sawang suporta. Salamat po sa mga nag-share at sa mga nagko-comment ng mga papuri. Ganon din po sa mga nagre-react. Kahit pa paano po lumiliwanag ang aming pag-asa na sa susunod na pasukan makakabili na kami ng kompletong gamit. Pangarap ko din po na balang araw ako naman makakatulong sa iba. Kaya po sana patuloy nyo kaming suportahan. Naglagay din nga pala ako dito ng isang pirasong itlog. Binatik ko muna. Naglagay din ako ng 2 kurot ng asin para baga hindi nakakaumay. Naglagay nga din pala ako dito ng margarine pang dagdag linamnam at para hindi masyadong malagkit yung gagawin nating banana cake. Kahit hilaw pa naamoy ko na magiging masarap tong banana cake na to. Inihanda ko na din itong mga moldehan. Pinahidan ko na mantika para hindi dumikit yung banana cake. Para mamaya madali lang tanggalin. Pagkatapos, nag-umpisa na ako naglagay ng mixture. Kalahati lang. Dahil maglalagay pa ako dito ng chocolate. Optional lang naman yung chocolate. Pwede namang wala. Mura lang naman yung ganitong chocolate. Lalagyan ko ulit ng mixture para pumagit na itong chocolate. Buti naman kahit papaano, tumaas-taas din ang presyo ng saging. Karamihan kasi ng mga naninirahan dito sa Oriental Mindoro ay saging ikinabubuhay. Merong may sariling lupa, meron naman nakikipanibalang. Kaya kung may choice ka para bumili ng saging, bumili ka na. Hindi lang kalusugan mo matutulungan nito, pati yung ating mga magsasaging. Bukod sa gitna, nilagyan ko din ng chocolate sa ibabaw. Ayun o, itsura pala mukhang magiging masarap na talaga. Inantay ko lang kumulo ang tubig dito sa steamer. Saka ko nilagay itong banana cake. Kung may oven, pwede din itong iluto sa oven. Kung wala naman, dito na lang tayo sa steamer. Nilagyan ko lang tela itong ibabaw para hindi tumulo yung moisture doon sa banana cake. I-steam nga pala ito ng 45 minutes. At pagkatapos nga ng 45 minutes, tinignan ko muna kung luto na. Sinundot ko muna itong stick. Pag wala na kumapit na malapot, ibig sabihin luto na yon. At dahil wala na kumapit, hinango ko na. Grabe yung amoy guys, nakakatakam. Hindi na nga kami nakaantay ng palamigin. Napakasarap na niyang kainin kahit mainit. Maaga-aga pa kaya abot pang kape. Ginayat-gayat ko na para madaling kainin. Ayun no, kita nyo nga naman kung gaano kakatakam. Naamoy na nga din agad ni Unyot. Arebaga naman tong batang are, hindi yung papahuli. Ayos lang naman, basta kakasipag magluto. Pag meron na sasarapan. Sana mas marami pang luto ang maibahagi ko sa inyo. Sa ngayon, ito na lang muna. Hanggang sa muli, bye-bye. Magandang araw. Ngayong araw ay magugulay naman kami ng gulay na laing. Isa rin talaga ito sa namimiss kong ulamin dito sa probinsya. Sa Lipa, meron namang nabibiling ready to cook na. Kaso hindi ko naman talaga trip bumili ng gayon. O baka sadyang ako isanay laang talaga sa libre. Dahil din sa amin, binubunot laang namin ari sa may lupa ng may lupa. Wala naman hong Facebook yung may-ari na re. Ilang gabi na nga rin hong umuulan din kaya napakaputik na rin aming pinagkuhaan. Sabi ni Mister na siyang nagtatalo pat naglilinis ay Makati daw. Ay sabi ko huwag kang dadaing at lalo iyang kakate. Ay di kaya tiis. At masarap naman daw ika kapag may kaunting kate. Si Mister first time laang maggulay ng garni. Ako naman maraming beses na. Kaya naranasan ko din talaga yung kate kapag naglilinis noong laman ng gabi. Makati talaga pero pag naman naluto na ay pagkasarap naman. Dahil matindi nga ang sikat ng araw, amin muna
na rin ibinilad. Ngayon pa nga lamang ako makakapagbilad ng ganitong laing dahil nga niluluto ko nito ay sariwa lang. Sa sobrang tingkad nga ng sikat ng araw ay napakabilis pala nitong matuyo. Kaya nga agad-agad ay niluto na din namin. Lulutuin nga muna namin aray sa pangalawang piga ng gata. Isasabay na din ang sibuyas, bawang at luya. Isusunod na ilagay itong laman ng gabi na siya pinakamatagal maluto. Ipapaibabaw naman na itong mga tangkay. Tinimplahan na din namin yan ng paminta, betchin at saka asin. Pagkagarning sabik ka sa garning gulay ay kahit yan iwalang sahog na karne ay kasarap na niyan. Kahit ano sabik ko sa garne. Bag ako hindi makabili ng luto ng garne. Aywan ko. Gusto ko talaga ay sariling luto. Hindi naman ako expert magluto. Basta gusto ko ay sarili kong luto. Dahil nga luto na yung gabi at yung tangkay ay isinunod na namin itong dahon. Mukha lang palang madami yung dahon. Mabilis pala talaga itong kumapit sa kawali kapag medyo naiiga na. Kaya talagang dapat ay haluin. Mabilis naman nang maluto itong dahon dahil napakanipis laang nito ay inilagay na namin yung unang gata. Medyo ipinailalim laang namin yung gata dahil nagdidikit na nga sa kawali yung mga laman. Naglagay laang din kami din ng ilang pirasong siling berde at tatakipan laang ulit para naman maluto yung gata. Kapag okay na, meron akong inihaw dining tuyo kanina. Siya namang inilagay ni Mr. Dini. At syempre lalagyan din rin ng kaunting suka, pantanggal umay at para hindi rin agad mapanis. At ayan na, kaunting halo na laang para maluto yung suka at pwede na itong iulam. Maghain na kayo at nang lumamig na ang kanin. Naku po, kahit bahaw, pihong, ubos. Ayun lamang, hanggang sa muli. Bye-bye! Birthday nga na isa kong pamangkin at wala akong mairegalo kaya eto ipagluluto ko na lang siya. Hiniwa ko lang na maliliit yung karne ng baboy at pinigaan ng kalamansi. Binuhusan ko na din ng toyo at binudbura ng paminta. Tinaktakan ko na din ng kaunting betchin at binuhusan ng tomato sauce at ketchup. Tansyahan na lang yan, bahala na. At pagkatapos ay hinalo ko na ng aking kamay. Set aside lang muna para mababad pa. At eto nga rin palang atay ng baboy. Pinigaan ko rin ng kalamansi. At binuhusan ko lang din ng kaunting toyo. Set aside lang din muna. Sa mainit na mantika ay pinirito ko muna itong patatas. Hindi naman masyadong prito, half cook lang. Pagkatapos ay aring carrots naman, ipiprito din. At ari pang hotdog. Saglit lang naman yan. At lastly nga, ari namang atay. Saglit na saglit lang din yan dahil bawal ma-overcook. Binawasan ko lang yung mantika at nagisa na ako ng sibuyas at bawang. Ang bango na kaya nilagay ko na itong binabad kong karne. Tinakpan ko nga lang muna para lumabas pa yung kanyang katas. Pagkatapos nga ng ilang minutong pagpapakulo ay nilagay ko na rin itong bell pepper. Nilagyan ko na nga din pala yan ng tubig at pinakuluan ng ilang pang minuto. Nilagyan ko din pala na isang lata ng liver spread para naman yung sabaw ay hindi naman napakalabnaw. At nung malambot na nga yung karne ay nilagay ko na ng sabay-sabay ang mga niluto ko kanina. At aantayin na nga lang ito magkapit-kapit yung mga lasa nila. Kaso naman na rin cellphone ko hindi na nakaantay na dedo na. Happy birthday, Gian! Si
I-level up naman natin yung nakasanayan nating pancake. Yung galing ka sa maghapong trabaho, tapos ikaw pa din yung magpe-prepare ng merienda mo. Aba, sundin mo na yung nagugustuhan ng iyong panlasa. Super easy lang din naman, makakatikim ka pa ng mas masarap. Naghanda lang ako din ng 1/4 kilo ng all-purpose flour. Para nga lang tayo din gagawa ng usual na pancake. At para nga mas masarap ay nilagyan ko ng 3 umaapaw na kutsara ng powdered milk. Tapos ay nilagyan ko din ng 100 grams na puting asukal. At nilagyan ko din pala iyan ng 15 grams ng baking powder. At saka ko nga tinunaw sa tubig ng utay-utay. Depende kasi sa klase ng harina yung kailangan nating tubig. Alam mo bang ito yung meriendang hindi ko pinagsasawaan. Kaso naman ay wala namang magluto para sa akin. Maglalagay din ako ng 1 perasong itlog. Ibubukod ko muna baka kasi may sira para maalwa na din batihin. Kapag nga bating-bati na ay saka ilagay doon sa mixture. At haluin lang iyan hanggang sa magsama-sama lahat at wala nang buo-buong harina. Parang noong isang araw nga lang ay natakam ako sa itlog na pula. Kaya nga ngayon ay naisipan ko maglagay ng garni din sa aking lulutuin. Ginayat ko lang aring itlog na pula ng papahaba. At buti nga ay meron pa ako dining natitirang cheese. At syempre ay papahaba na rin yung ginawa kong hiwa. Okay na nga yung ating mga sangkap kaya ako magpapainit na ng kawali. Star margarine nga yung ginamit kong pinaka-base ng ating pancake. At kalahating kutsara din yung aking ginamit. At ibubuhos ko na nga dito yung halos kalahati ng ating mixture. Kung sa usual nga na pancake ay pakonti-konti lang yung ating pagluluto. Dito ay talagang itinodo ko na. Sabihin na nating gawang tamad ito mga mare pero ito talaga yung trip ko ngayon. Mahinang-mahina nga lang yung apoy diyan at baka nga mabigla yung pagkaluto ng ilalim. Dapat nga ay dalas-dalas yung paglalagay dyan ng toppings pero ito at inaaurahan ko pa. Hindi ko pa nga inilahat din yung ginayat-gayat kong cheese at itlog na pula dahil nga meron pa tayong pasunod na isa pang luto. Kailangan nga din na ring takipan para naman maluto ng maganda yung ibabaw. Mabilis nga lang aring maluto kaya nga iniinit ko na aring aking nilagang kaping barako. Tinidor na nga lang aring aking ginamit na pangsundot para malaman ko kung luto na. Luto na nga aring mga mare kaya naman din naman ako sa kape na iinit. Kape naman talaga yung hahanapin mo kapag garni yung iyong merienda. Isinunod ko na nga lang munang lutuin aring natitira. Bale ay 2 hango lang ang mga mare yung aking nagawa pero sa isang hango naman ay talaga namang busog ang buong pamilya. Itinodo ko na nga lahat din yung mga toppings na natitira at talaga namang nag-overload. Hapon na nga ito mga mare at para nga makakatipid pa kami ngayon ng hapunan. Feeling ko kasi ay hindi na kami makakakain ng kanin kaya hindi ko na problema ang pagluluto ng pangulam. Si Junior lang talaga ang inaalala ko dahil hindi siya mahilig kumain ng cheese at lalo na sa itlog na pula. Kaya nga ayan at mukhang hindi siya na-excite dun sa aking niluto. Mas gusto pa nga niya yung plain na pancake kaysa garning may toppings. Cheese ko ba? Cheese. Cheese. Gustong-gusto naman niya mga mare pero tinatanggal talaga niya yung cheese. Pero di bali at ako na lang ang kakain niya mga tinanggal mo. O siya mga mare kung kayo napapaibig din ay siya'y gumawa na at napakadali lang naman. Ako nga ay tinuruan pa ng batang ari na isawsaw ko daw sa kape. Ayun lang mga mare, see you on my next mini vlog. Araw umalis. Ganon talaga ang sistema ng kanyang trabaho. Minsan hindi mo talaga alam kung kailan siya nandito at kung kailan siya wala. Pagkatapos nga pala namin magkape ay naligo lang ako at nagprepare naman ako ng almusal namin. Maaga nga ako naliligo dahil nga pagkatapos ko ng mga gawain din sa bahay ay nananahi naman ako. Maliit lang naman yung kita sa pananahi pero at least merong napagkukunan. Nag-edit nga lang pala ako ng 2 buong patatas at saka 2 buong bawang na ginayat ko ng pino. Tapos ay nilagyan ko din ng 2 perasong itlog. Sobrang special na tong pang-ulam na to sa amin dahil sobrang mahal ng patatas dito. Nilagyan ko lang ng paminta, magic sarap at 5 kurot na asin. At hulaan nyo kung bakit ko binibilang yung pagkurot ko doon sa asin. Ay di bali na nga lang kung ayaw nyong hulaan. Baka sabihin nyo binibigyan ko pa kayo ng problema. Hinalo-halo ko nga lang iyan ng maigi. Malimit nga pala ako magluto ng ganito dahil nga ang mga anak ko ay lahat kumakain ng patatas. Bukod nga sa madali itong gawin, para bang ang saya-saya na napakain mo sila ng special para sa kanila. Opo, special na to sa kanila. At ewan ko ba kung kailan sila magsasawa dito. Kahit naman ako, paborito ko din to. Naku, sana nga lang ay may matira dito para naman mamayang tanghali ay may ulam pa kami. Kapag nga garni kasing nananahi ako ay hindi ko na nga malingilan magluto ng pang-ulam sa tanghali. Jumel! Ivan! Kakain na!
Hindi lang madalas kundi palagi nagayaan yung senaryo namin pag magtatawag ako nakakain na. Hinahayaan ko na nga laang at alam ko namang habang sila'y lumalaki ay tinutubuan din naman sila ng bait. Kapag naman kasi araw ng school ay tutok naman sila sa pag-aaral nila. O siya, ayun lang muna for today's video. Bye!